Hello po sa inyo. Sa pagkakataong ito, i-demo ko po sa inyo yung management system namin. So, umpisa natin sa chapter 1. Gagawin natin ay sa security muna. Kasi dito sa security, ito yung pinaka sineset up natin, yung mga gagamitin natin para sa mga daily transaction. So, yung una, create natin yung pinaka role natin. Kasi dito sa role, dito tayo mag-create kung ano yung mga i-assign nating role sa mga staff natin. Gagawin natin, i-click natin yung new, then ilagay natin, for example, sales department. Then, pili tayo ng module. Normally, nilalagay natin dyan, sales. Pwede rin natin ilagay yung customer. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo ibigay na task sa mga empleyado nyo. So, pwede rin natin gawing supplier. So, sa pamamagitan yan, dyan lang yung naka-assign sa kanya. So, hindi lahat magagamit nung staff nyo yung mga features ng system. So, kung gusto nyo mag-create ng isa pa, create natin yung save menu. So, pag-click natin yung save menu, for example naman, purchasing department siya. So, pwede natin hatiin yung mga tasks para sa kanila. Pwede natin ilagay yan. Ayan. So, save and close natin. So, para makita mo yung generate mo, click mo lang yung role. So, yan na yan. So, pwede mo siyang i-edit, double click mo lang. Pwede mo rin siyang dagdagan. Yan. Huwag kalimutang i-save or save and close. So, pwede rin mo siyang i-delete. Click mo lang yung delete. Yan. So, dahil naka-create na tayo ng sales department, ang pangalawa natin gagawin, i-create tayo ng user. Para pag nag-login siya, yun yung gagamitin yung login user. For example, Juan. Then, ang full name niya ay Juan de la Cruz. Then, lagay din natin yung position niya. For example, supervisor siya. Then, yung role. Pipiliin natin yung role na kinirate natin. Maganda dito, pwede ka mag-create ng isa pang role. Kung hindi ka nakapag-create dito, pwede ka mag-create dito. Sales department, then save or save new. So, save and close na lang natin. Yan. Pwede mo rin siyang i-edit kung gusto mong caps lock siya o ibahin yung pangalan niya. Save and close natin yan. Then, yan na yung magiging username niya. So, yung pag-backup naman natin, kailangan bago end of transaction, end of the day, backup tayo. So, click natin yung new, then piliin natin yung file path kung saan natin isi-save. So, sa pagkakataong ito, naka-direct na tong backup natin, nasa desktop na siya. May folder na akong kinirate sa kanya. Pakita ko lang dito. So, yun. Computer. Hanapin nyo lang kung saan nyo gusto i-backup. Pwede dito. So, kinirate yung folder. Then, save and close. So, pag save and close natin, wait natin yung backup successful. Yan na yung pinaka-date tsaka yung oras. Ito yung format.sql. Kasi importante to para pag nag-restore tayo ng data, just in case may mangyari sa computer nyo, pwede natin ma-restore lahat ng mga transaction. So, example lang natin yung generate natin. For example, si Juan. So, dahil wala pa siyang password, i-login lang natin. So, lagyan natin siya ng password. So, yun. Ito na yung generate natin para sa kanya. Tatlo yung generate natin sa kanya. Meron siyang sales, meron siyang customer at supplier. So, secured na lahat ng mga transaction mo o lahat ng mga features mo na ayaw mong pagalaw
stop. So, stay tuned na lang po tayo sa susunod nating demo para sa susunod na chapter. Thank you po.